Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ako'y bigyan mo ng dunong ng tunay na karunungan. Yamang ako'y nagtitiwala sa utos mong ibinigay.
Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Kay buti mo, Panginoon, kay ganda ng iyong loob, sa akin ay ituro mo ang bigay mong mga utos. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitiwang pangako sa iyong lingkod. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo'y susundin ko, di ko ito tatalikdan, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayoy nabubuhay. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo'y iyong iyo, kaya ako ay iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Poon, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasya kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin muna. Good morning. At mga kapatid, Biyernes muli, araw ng ating matinding pag-ibig, debosyon sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno, kaya bigyan natin siya ng isang mainit na papuri, pasasalamat at pagsamba. Isang mas malakas na palakpak para sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Parang napakasarap yun. Ang unang ginagawa natin sa ating bagong araw ay ang papuri, pagsamba, pasasalamat.
Hindi man naging maganda siguro ang kahapon natin, ang mga nagdaang araw natin, but we can always have a better beginning every day. Ngayon po ay ang huling Biyernes sa buwan ng Oktubre, ang buwan ng Santo Rosario. Mga kapatid, no? Sana wag nating kalimutan, wag nating pababayaan ang kahalagahan ng Santo Rosario. Ito ating pong kahapon sa ating I-Thursday feeding program. Dahil buwan ng Santo Rosario, binigyan din natin yung ating mga pinapakain kahapon, 420 ang ating mga street dwellers o yung mga nakatira sa kalsadang napakain. At yun din ang ating tema sa buwan ng Oktubre. Pero sana kahit hindi na Oktubre, kahit hindi na Oktubre, huwag nating kalilimutan ang kahalagahan ng mga misteryo ng Santo Rosario. Dahil kapag nagdadasal tayo ng Rosario, ang dinadasal natin ay ang buhay ni Kristo. Ang pag-asa at kaligtasan ng buhay natin. Kaya nga may mga pagkakataon, may mga nakikilala ako, sabi na, alam mo Father, kapag may matindi akong pagsubok, kapag may problema ako, kapag natatakot ako, kapag nahihirapan na ako, talagang hawak-hawak ko yung Santo Rosario. At marami tayong nakita, mga atleta, mga sundalo, mga pulis, na ano ang kanilang daladala sa kanilang uniforme, Rosario. Yung kapangyarihan ng Rosario, huwag natin babaliwalain. Ano ang sabi ng mahal na Birhen ng Fatima? Doon sa 3 bata nung siya ay nagpakita, kayo ay magbalik loob, dasalin nyo ang Santo Rosario upang matapos ang kaguluhan at digmaan sa mundo. Kailangan natin ngayon yan. Hindi biro ang nangyayari sa buong mundo ngayon. Matapos man ang Oktubre, tuloy-tuloy ang dasal ng Santo Rosario. For peace in our life, in our family, in this country, and in the world. Pray the Rosary. Pray for peace. Ito ang ginagawa, ito ang binibigay ng pagdarasal ng Santo Rosario. Dahil ang Santo Rosario walang iba kundi ang buhay ng ating Pong Jesus Nazareno. Kaya nga kapag nagsisimba tayo dito, kayo lalo na pag Biyernes, pag tumingin tayo sa imahen ng mahal na Pong Jesus Nazareno, ay hindi ko alam kung kayo, pag pumapasok na kayo dito sa loob, parang iba na. May kakaibang biyaya na akong nararamdaman. Sabi nga natin, para sa isang totoong deboto ng Pong Jesus Nazareno, kahit wala pa at hindi pa naniniwala ka. Amen. O, diba? Parang wala akong narinig na nag-amen doon na. Totoo bang ang mga deboto, para sa mga deboto ng Pong Nazareno, lahat tayo may mga hinihiling, hinihingi, pero para sa atin, kahit wala pa at hindi pa maniniwala ka. Amen. Pumalakpak lahat ng naniniwala na tatanggapin niya at tinanggap na niya. Sa tulong ni Maria, sa tulong ng mahal na Birhen, kailan meron akong kaibigan, sabi niya, alam mo Father, pag hindi ako makatulog sa gabi, kinukuha ko yung rosaryo ko, nagdadasal ako ng rosaryo. Effective, Father. Effective. Kaya lang nahihiya ako kay Mama Mary. Sabi ko, bakit? Kasi laging hanggang 3rd mystery lang. Bakit? Pagdating ng 2nd misteryo, umi-epekto na. Hail Mary full of... Naku, Father, effective. Sabi ko, pambihira, ginawa mong sleeping pills ang rosary beads. Pero yun naman talaga. Ang tunay naman talaga na kapag tayo ay nabuhay sa Diyos, kapag tayo ay nabuhay ng may Diyos, hindi malayong magkaroon ng kapayapaan ang buhay natin.
Ito ang natuklasan ni San Pablo sa unang pagbasa natin. Pakinggan po ninyo. Ano ang natuklasan ni San Pablo? Kahit anong balak niyang magbago, dahil si San Pablo, dating Saul, nabuhay sa kasalanan, inuusig, pinapapatay niya ang mga unang Kristiyano. Pero nung sabi ni Pablo, kahit anong balak kong magbago, kung hindi niya iniwan at tinalikuran ang mga sanhi ng kanyang pagkakasala, walang mababago sa kanyang masamang buhay. Walang mababago sa kanyang maling buhay. Mga kapatid, hindi ka lalaya sa pagiging kawawa kung hindi mo rin tutulungan ang sarili mo. Kung lagi mong titignan ang sarili mo, kung lagi ka lang umiiyak, naiinggit, nahihirapan, dahil bakit parang kawawa ako? Hindi ka lalaya sa pagiging kawawa kung hindi mo rin tutulungan ang sarili mo. Hindi mo makikita ang mga nasa harap mong biyaya. Hindi mo makikita ang nasa harap mo ng pag-asa kung ginigising at pinakikilos ka na lang ng mga problema. Imbis na bumabad ka sa isang pagkakamaling tinanggap at pinagsisihan mo na, katulad ni San Pablo, maniwala ka. Walang mali sa iyo na hindi kayang itama ng Panginoon. Kaya huwag tayo sanang matulad sa mga taong napagsabihan ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Sana hindi tayo matawag ni Kristong mapagpaimbabaw. Meron pang mas masakit dyan, ipokrito. Pakitang tao. Ano yung mga taong yon? Marunong lang silang tumingin sa panlabas na tanda na kapag kumapal na ang ulap, uulan. Kapag umihip na ang hangin, iinit na. Diyan sila magaling. Tumingin sa panlabas na tanda, pero hindi sila tumitingin sa mas kailangan nilang makita, sa mas kailangan nilang baguhin. Ang nakikita mo lang, yung panlabas na itsura ng buhay mo. Kailan ba ako makakapagsuot din ng ganon? Kailan ba ako makakakain doon? Kailan ba ako magkakaroon din ng ganon? Kailan ba ako tatawagin din ganito? Ang dami mong gustong mabago sa panlabas na buhay mo. Pero hindi mo nakikita ang mas dapat mabago. Ang maruming pag-iisip mo. Ang masamang hangarin ng kalooban mo. Kaya tuloy minsan, tignan po ninyo, minsan, may mga taong mukhang maginhawa, mukhang masaya, pero hindi mo makita at maramdaman na payapa sila. Mukha lang silang maginhawa, mukha lang silang masaya, marangya, pero hindi payapa. Kaya tulad ng sabi ng ating salmong tugunan ngayon, hanggat nabubuhay ka pa, huwag kung saan-saan, huwag kung kani-kanino ka umaasa at lumalapit lang. Makiusap tayo sa Diyos. Naturuan niya tayong sumunod sa Kanya. Dahil tulad ng sabi ng huling bahagi ng ating ebanghelyo ngayon, bawat bagay na ginagawa mo sa mundo ay may katapat, ay hahatulan ni Kristo. Pagbabayaran o gagantimpalaan. Kaya isang malaking katanungan, mga kapatid,
Paano nga kaya nakakatulog ng payapa? Paano kaya nakakakain ng payapa ang mga taong ginawa ng libangan, nakasanayan, ang manira, ang manloko, ang manakit? Sa tuwing natutokso, sa tuwing nagkakamali tayong magpagamit o magturo ng kasamaan sa iba, hindi lang ibang tao ang inaalisan mo ng kapayapaan, kundi ang sarili mo ring buhay. Sabi ni Pope o St. John Paul II, walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa mga taong ginulo natin ng buhay. Humingi tayo ng tulong sa Diyos nang mapatawad natin ang mga nanggulo ng ating buhay. Sa pagkapatuloy ng ating misa, mga kapatid, tandaan natin, peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Ipagdasal natin sa tulong ni Maria, Ina at Reyna ng Santo Rosario, na sana bigyan tayo ng Diyos ng kapayapaang nagmumula sa kabutihan ng ating kalooban, para dumating man ang anong klaseng hamon sa ating buhay, masasabi rin natin ang sinabi ni Pablo sa huling bahagi ng unang pagbasa. Sa tulong ng Panginoong Hesus, mapaglalabanan, mapagtatagumpayan ko. Sa Diyos lamang, sa Diyos pa rin, giginhawa, papayapa ang aking buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan.
Patuloy nating ipanalangin ng sama-sama ang agarang pagtatapos ng kaguluhan at digmaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Maghari nawang muli ang kapayapaan ni Kristo. Iligtas nawa ng Panginoon ang mga inosenteng biktima sa mga kaguluhang ito, lalo na ang mga bata, kababaihan at matatanda. Ipagdasal pa rin natin ang mga may sakit, ang mga bilanggo at mga walang makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagbigay, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan.
Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng Santo Rosario, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Hayaan mong palayain ka ni Kristo sa lahat ng lungkot, inggit at galit sa iyong dibdib. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong kapayapaan. Siya ang tunay mong kailangan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po na huwag gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno, mahal na Poong Jesus
Nazareno. Announcement, available na po ang mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay araw-araw ding nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga tulong, donasyon na ibinibigay po ninyo para sa ating mga gawain at programa at pagpapagawa pa ng ating simbahan. Ang ating po mga pinansyal na tulong sa Parish Finance Office lamang po at yung mga in-kind donations doon po sa Benedict Building, bigas, dilata, noodles, kape, malinis na tubig, lalo na para sa ating mga pinapakain sa ating feeding program at sa mga bilangguan, yung mga sabon na inyong binibigay, at sa iba't ibang institusyon at simbahan na tinutulungan natin. Alam ng Diyos ang inyong mga sari-sariling pangangailangan at kakulangan. Salamat sa pagpili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inuupo ka namin, ang buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno.